the glory. All the glory must be. Praise your holy name, Lord. For He is worthy of glory to Himself. Glory must be. Glory must be. Glory must be. All the glory must be. All glory must be. All glory must be to the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Bitawan natin ang ating mga hinahawakan na tayo'y sasamba sa Diyos. Hallelujah. Ikaw ba'y may pangangailangan? Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Come on, hallelujah. Clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Sabihin mo, Lord, I am here to worship you, Jesus. I am here to praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, shout unto God, hallelujah. With a voice of triumph, hallelujah. Hayaan mo yung katabi mo ngayon, hallelujah. Isipin mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isipin mo ang Panginoon na nagbibigay ng buhay. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Blessed be the name of the Lord Jesus. Walang ibang dakila, walang ibang makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos maliban sa Panginoon. Walang ibang Panginoon kung hindi ikaw, Hesus Kristo. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good to see you, mga kapatid. Madaydayo tiya po. Tulungan niyo yung asawa ni Rachelin para makapakinig siya ng maigi. Amen. Good to see you, Sister Rachelin. No? Tama ba? Nasabi ko? Baka hindi siya yung nasabi ko, ha? Kaya pag ayaw ka nilang makita, pumunta ka dito. Dahil maririnig mo dito, good to see you. Amen. Pag ayaw ka nilang makita sa inyo, dito, mga kapatid, sasabihin sa'yo dito, good to see you. And welcoming you to the Church of the Lord Jesus Christ, where you can find chance, mga kapatid. Habang nandito pa tayo, may pagkakataon tayo sa Panginoon, mga kapatid. Darating ang panahon. Sana ay huwag tayong umabot doon na gusto mo nang ayusin ang lahat. Pero pag ang pagkakataon ay tinanggal na sa atin at haharap na tayo sa Panginoon, mga kapatid, wala nang magagawa. Kaya habang nandito tayo, mga kapatid, magpaturo tayo, magpakorek tayo, mga kapatid, dahil ang kailangan nating susundin dito, walang ibang salita, kung hindi ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Who needs the word of God, mga kapatid? Sabi ko, sino ang nangangailangan ng salita ng Diyos? Hallelujah! Pwede ba nating i-welcome ang salita ng Panginoon sa araw na ito? Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord.
Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanyang kaunawaan. Salamat sa Kanyang biyaya. Salamat sa Kanyang awa. Salamat sa Kanyang pag-ibig. Salamat sa katapatan ng Panginoon, mga kapatid. I cannot complain. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ngayong December 14, 2025, buksan natin mga Biblia sa aklat ng Epeso. In the book of Ephesians, kung saan sinulat itong mga kautusan na ito, mga kapatid, ito yung mga unang alagad ni John the Baptist. Ayan. Ay lahat tayo ay merong luma at dating pananampalataya. Yung kanina, yung bata, nung hinawakan ko, nagre-react siya kanina. Ayaw niya. Napanood ko na yun eh. Ang dami ko ng beses napanood yun. Naalala ko noon, nung may Bible study ako noon, sabi nung nanay, Pastor, anong oras na? 5, pasado. Sabi niya, kasi mamayang alas 6. Sabi niya, gusto naming malaman pag alas 6 na. Sabi ko, bakit? Kako, tinigil ko yung Bible study. May naramdaman ako eh. Bakit? Sabi ko. May naramdaman akong espiritu. Kaya yung mga espiritu na yan, mga kapatid, madali kong maramdaman yan. Pag mayroong kakaibang espiritu. Sabi ko, bakit? Kako, tigil yung Bible study. Kasi may sakit si Jumong. Ang pangalan ng anak niya, Jumong. May sakit si Jumong, sabi niya. Pumunta kami sa nanggagamot. Sabi niya, ay, ganun ba? Anong sabi nung nanggagamot? Sabi ko. Sabi nung manggagamot, Pastor, pagdating ng alas 6, ayan. Tayo, basta makuha natin yung gusto natin, kahit wala sa Biblia, sunod-sunod naman tayo, ano? Basta makuha lang natin yung gusto natin. Sabi natin lahat, huwag ganon. Hindi galing sa Diyos yun. Hindi galing sa Diyos yun. Huwag ganon. Sabihin mo, huwag ganon. Sa katabi mo, huwag ganon. Huwag ganon. Huwag ganon, mga kapatid. Pagdating ng alas 6, ay isisigaw ko yung pangalan niya dito sa may pintuan. Narinig niyo na yan? Tingnan ninyo, mga kapatid. First time kong marinig yun, pero may naramdaman ako. Kakaibang espiritu. Kaya yung may mga ibang espiritu, hindi nyo may tatago yan, mga kapatid. Pag yung tao ay anointed ng Panginoon, mga kapatid, yung nakatagong masamang espiritu sa puso, nakikita yan sa labas. Nakikita yan, mga kapatid. Sabi ko, pwede ba? Huwag nyo nalang gawin yon. At pagkatapos kong magturo, ipagpipray ko yung bata. Okay, naalala ko kanina eh. Di pagkatapos ng Bible study, ayan, huwag nyo nang gagawin yun na, opo, Pastor. Ayan. Kung gusto nyo makita ang kamay ng Diyos, sumunod kayo. Kaya hindi mo makukuha yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo kung ipipilit mo yung gusto mo. Makukuha mo, pero hindi yun galing sa Panginoon. Kaparaanan mo yun. Pagdikit pa lang nung kamay ko, mga kapatid, yung bata, nagpupumiglas, ayaw niya. Mga ayaw sa akin, mag-ingat-ingat kayo. Baka may masama kayong espiritu. Hindi ko naman inaano, lumalayo kayo. Delikado yan. Delikado yan, mga kapatid. Ayaw niya. Kaya kanina, nakita ko yung bata, sabi ko, pinakita, mayroon pala siyang tubo sa Ayan, nagre-react, mga kapatid. At salamat sa Panginoon. Alam ninyo, pagkatapos ng panalangin, ayan, purihin ang Panginoon. Marami na akong nakitang milagro dito. Ayan, yung iba kasi ayaw maniwala eh. May tinaningan na ng buhay, mayroon nang hindi humihinga na matay, na buhay na binuhay ng Panginoon. Marami na akong nakita, mga kapatid. Kaya nga wala nang pwedeng magpahiwalay sa akin sa Diyos. Naniniwala ako noon pa na mayroon talagang Diyos na makapangyarihan noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Kaya yung batang yan, mga kapatid, hallelujah, uuwing yan, hallelujah, na mayroong pagbabago sa buhay niya sa kapurihan ng pangalan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!
Kung gusto mong makakita ng milagro, magtiwala tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! To God be the glory! To God be the glory! To God be the glory! Purihin ng Panginoon. Kaya nga alam na ninyo kung bakit galit na galit sa akin ang demonyo dito sa Santa Cruz. At mga mangkukulam. Dahil dumating na, mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon na ipakita naman ng Panginoon ang kapangyarihan na higit sa lahat ng kapangyarihan na naranasan na ng bayan na ito, mga kapatid. Hallelujah! Ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Marami pang gagaling sa pangalan ni Jesus. Marami pang maliligtas sa pangalan ni Jesus. Marami pang gagawin ng Diyos. For the Lord will confirm His word, mga kapatid. Hallelujah! Hindi ko na lang nakikita. Ito na lang ang hindi ko nakikita. Isa na lang ang hindi ko nakikita, mga kapatid. Yung bulag na makakita. Pag yan ang nangyari, mga kapatid, nakita ko na. Ha? Patay na nabuhay. Sa kapurihan ng Panginoon, mga karamdaman, marami na. Isa na lang, brother, isa na lang. Hallelujah. Bulag na makakita. Pag yan na, kompleto na, mga kapatid. Yan na lang. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Ephesians chapter 1, verse 6 to 7. Dalawang bersikulo lang, mga kapatid. Amen. Nang mabaling na omission? Inang, isim ka man. Ay, pintas mo gaya. Hallelujah. Ayaw ng Panginoon na nakasimangot tayo, naglilingkod. Ayaw niya yun. Ang mayroong may gusto nun, yung kalaban niya. Amen. Hindi masamang ngumiti dito at magsaya, mga kapatid. Pag nakakatawa, tumawa tayo. Dahil yan naman, galit na galit ang kaaway. Galit sa iyong kaaway kapag masaya kang naglilingkod sa Panginoon. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, dili at malungkot ka. Masabalit yung isa minang. Didemonyo ang nakangiti. Sabi niya, Lord, tingnan mo yan, no? Akala ko ba nag-i-enjoy sila na maglingkod sa Panginoon? Tingnan mo yun. Ayun. Malungkot. Amen. Sabi ng Biblia, mga kapatid, yan. Pag maggagalak tayo sa Panginoon, God will give you the desires of your heart. Hallelujah. Minsan nagtataka kayo, pray kayo ng pray, bakit hindi yata sinusunod? Hindi yata dinidinig ng Panginoon yung panalangin ko eh. Kulang lang tayo sa kasayahan. Nagpe-pray ka, malungkot ka. Babasa ka ng Biblia, malungkot ka. Nagpupuri ka, malungkot ka. Yun yung sigurong kulang. Amen. Dahil ang sabi ng Panginoon, sabi ng Biblia, mga kapatid, delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Amen. Ayawan ko, mga kapatid, pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sumatin nawa ang kagalakan sa Espiritu Santo. Hallelujah. Sumatin nawa, mga kapatid, ang kagalakan mula sa Diyos. Ang sabi dito, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through
His blood. Wala nang ibang pagmumulan ng ating pagtutubos kung hindi sa dugo ng Panginoong Hesukristo. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Ang biyaya ng Panginoon ay sumaatin sa tulong ng Panginoon ay pagpalain tayo ng Diyos. Put your Bibles down and let us pray to God, mga kapatid. Manalangin tayo. Hallelujah. We praise you, Lord. We magnify your name. Tinataas ka namin, makapangyarihan sa lahat. Diyos na mabuti at tapat, ikaw ay dakila sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Walang ibang Diyos, hallelujah, sa lugar na ito kung hindi ikaw, Panginoon. Jesus Christ, our Father, we come to you. Lord God, hallelujah. Nawang bawat puso ay iyong basbasan upang ang salita mo, Panginoon, ay manahan sa buhay ng bawat isa. Kinakalagan namin ang makapangyarihang salita ng Diyos sa araw na ito, Panginoon. We release the power of the Word of God to minister, Panginoon, sa bawat buhay. Na anumang salita, anuman ang narinig ng iyong mga anak, Panginoon, na salita na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ang salita mo, Diyos, hallelujah, na banal, ang siyang maghahari sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah, magministeryo ng may kalayaan, hallelujah, ang salita ng Diyos sa iyong gawain. Ang tinig mo, Panginoon, ang siyang marinig. Bigyan mo kami ng direksyon lagi na, Panginoon, sapagkat sa aming sarili po ay wala kaming magagawa. Maging pagpapala nawa, Panginoon, ng mga salita mo sa buhay ng iyong mga anak. Maging kalakasan sa mga mananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Magpapalaya, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na nalindang ng kasinungalingan. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Ang pagpapala at bendisyon na igawat mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At tulungan mo rin, Panginoon, mga kapatid, na hindi nakarating, Panginoong Diyos, na nawa, Panginoon, ay makasama namin sila, nasasamba muli sa iyong dakilang pangalan sa susunod na mga gawain. Salamat sa araw na ito, Panginoon. We honor you, Lord. We praise you, Lord God. Hallelujah. Kinakalagan namin, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. We ask all these things, Lord God, giving glory, honor, and praise in your holy name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Put your Bible down. Ibaba natin ang ating mga hinahawakan at purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. December 14, 2025, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon nating pag-aaralan ay may pamagat na nagsasabing, understanding the redemption. Okay, kailangan nating maunawaan bakit mayroong pagtutubos. Ayan. Understanding the redemption. Sabihin mo sa katabi mo. Alam, sabihin mo. Unawain mo. Sabihin mo. Unawain mo bakit mayroong pagtutubos. Hallelujah. Hallelujah. Masapul nga maawatan tayo. Bakit merong pagtutubos, mga kapatid? Purihin ang pangalan ng Panginoon Diyos. Hallelujah. God bless you. Ang baling kayo nagtugawin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Naalala ko kanina nung sinabi ko yung salitang pagtutubos.
Naalala ko yung sanglaan, mga kapatid. Ayan. Amen. Di ba nandoon yung karamihang nagsasanla ng mga gamit at nandoon din, mga kapatid, yung pagtutubos. Ano, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng pagtutubos? Binabayaran mo yung pagsasanla at binabalik sa'yo yung gamit mo na sinanla mo. Ano, mga kapatid? Namimiss ko tuloy yung mga bata, maingay sila, doon sila sa labas. Mamiss ko yung soda, kakabsat. Naulimag kayo eh. Dahil sa tahanan ng Panginoon, mga kapatid, ay maingay. Walang masaya na tahimik. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. We are here, mga kapatid, to worship and praise the Lord, mga kapatid. Before I introduce, mga kapatid, the value of redemption para maintindihan natin, gusto ko munang may pakita sa inyo yung paglilikha ng Diyos, mga kapatid, na ginawa niya sa lahat, lalong-lalo na sa mga tao. Dahil pag binasa natin ang Biblia, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, sabi ng Biblia ay, lahat ay pawang mabuti. Walang ginawa ang Diyos, mga kapatid, na hindi maganda. Okay? Nung ginawa ng Diyos ang lahat, kasama ang mga tao, mga kapatid, lahat ay pawang mabuti. Shall we say praise the Lord? Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, salamat sa Diyos. Lahat ng ginawa ng Panginoon ay pawang mabuti, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang pangalan ng Diyos, mga kapatid. Kaya nung nilikha ng Diyos kasama ng mga tao, sabihin natin lahat, tayo yun. Sabihin mo, ako yun. Lahat tayo, sabihin natin lahat, ako yun. Check mo ba, tao ba yan? Katabi mo, mga kapatid. Baka baka artista yan, Hallelujah. Nung nilikha ng Diyos ang tao, mga kapatid, ito ay walang kasalanan. Ang tao ay banal sa paningin ng Panginoon. Kapag kausapin ng Diyos ang tao, parang nakikipag-usap lang ng ngayon. Parang ganun lang ang Panginoon, mga kapatid. Ganun lang ang tao noon na kausapin ng Diyos. Parang nagkakarap. Ngayon, mga kapatid, parang wala kayong mabalitaan na ang Diyos ay nakikipag-usap na parang katulad sa mga tao. Na sa panahon natin, mga kapatid, ang Diyos ngayon ay gumagamit ng mga ngaral. Dahil dumating yung time, mga kapatid, na nung ang Diyos ay nakipag-usap sa mga tao sa Book of Exodus, ayaw ng tao. Ayan tandaan ninyo yan. Ayaw ng tao na marinig ang tinig ng Diyos. Mga kapatid, naintindihan niyo ba yan? Ayaw ng tao. Kaya yung mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos, ayaw nila talaga. Nagugustuhan mo na lang pag ikaw ay nagiging mananampalataya. Yan. Kaya sa mananampalataya, gustong-gusto naman nila ang salita ng Diyos, mga kapatid. Meron bang mananampalataya dito, mga kapatid? Hallelujah! Kaya ang sabi ng mga tao, sabi niya, Lord, huwag ka nang magsalita! Ayan. Huwag ka nang magsalita. Pwede si Moses na lang ang magsalita. Kaya simula noon, naintindihan ng Panginoon
na mas nakikinig, ayan, makinig kayong lahat, mas nakikinig ang mga tao sa kapwa nila tao. Kaya hanggang ngayon, tuloy-tuloy na yan mga kapatid, ang Diyos ay gumagamit ng lingkod niya, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise God, mga kapatid. Ha? At ngayon ay kinakausap pa rin tayo ng Panginoon, ngunit gumagamit na siya ng tagapagsalita, mga kapatid. Hallelujah. Parang napapanood niyan sa TV, ang presidente, ganun din. Merong mga tagapagsalita sila. Ang Panginoon ay ginagawa na yan simula pa noon, mga kapatid, sa panahon nila Moses. Nung nilikha ng Diyos ang mga tao na walang kasalanan, makinig kayong lahat, hindi kailangan ng tao noon ang tagapagtubos. Walang tutubusin sa kanila eh. Dahil sila ay walang kasalanan. Okay? Kaya ang hindi nangangailangan ng pagtutubos ay yung walang kasalanan. Okay? Pero kung alam mo na ikaw ay nakasubok at nakagawa ng kasalanan, amen, kailangan mo ng tagapagtubos. Dahil mga kapatid, para kang naisanla eh. Nang sabi ng Biblia, pag ikaw ay nagkasala, ay nailayo mo na yung sarili mo sa kaluwalhatian ng Panginoon at nagiging anak na tayo mga kapatid ng, ayan, paglilinlang ng kaaway, nahulog na tayo sa kamay ng kaaway. Ayan. Lalo na kayong may mga sakit, huwag niyo sasabihin sa akin na wala kayong kasalanan. Dahil ipapaliwanag ko yan mamaya. Kapag nararanasan mong magkasakit, halika, pasok ka. God bless you. Yan yung panalangin ko kanina, sabi ko, meron at meron pa rin darating yan. O, ayan. Ang church ay open sa atin. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. So, tayo ay bihag. Bihag tayo ng promotor ng kasalanan kapag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Amen. At kapag hindi ka tinubos, anong nangyayari pag nagsanla ka dyan sa sanlaan at hindi mo tinubos? Sa'yo pa ba yun? Ganito na lang sasabihin mo, Brother Joseph, pag nakita mo yung sinanla mo doon, dati kong kwadayta. Di ba? Di ba? Wala na kayong alahas, di ba? Wala na, no? Wala na, hindi kami nag-aalahas dito, may hirap lang kami, mga kapatid. Kaya yung may mga alahas dyan, utangan namin kayo mamaya, ah. Mga kapatid. Nasa Bible yan, eh. Okay? O, motor na lang, ayan, motor na lang. Huwag nang alahas, mga kapatid. Wala. Sabihin mo, pag nakita mo yung papel ng motor mo, sabihin mo, pag hindi mo tinubos yan, meron bang ano yun? Meron bang due date yun, ang bayaran? Sasabihin nila, pag hindi na bayaran, amin na ito, meron bang ganon? Sino na nakasubok? Nagsanla. Ayan. Meron ba? Meron ba? Pag buong taon na ito, hindi mo na bayaran, amin na ito, kunada. Oh, gasumday jay. Yung hindi nila pinaghirapan, di ba? Yung hindi nila pinagpaguran, pero dahil naisanla sa kanilang mga kamay at hindi natubos, iba na ang nagmamay-ari nun. Kaya ang mangyayari, sabi mo, alam mo, yan yung motor namin nun. Babay ko na. Hindi mo na masabi na yan yung motor ko. May kadugtong, yan yung motor ko noon. Nakuha mo? Dahil iba na ang nagmamay-ari. Amen. Kaya, mga kapatid, gano'n na lamang
Noong ang tao sa kanyang kahinaan ay nahulog sa patibong ng kaaway ng demonyo, ang tao ay nagkasala nga, mga kapatid. At simula noon sa panahon nila Adan at Eva, ang tao ay naging makasalanan hanggang ngayon. Kaya yung mga bata, kahit ikulong nyo yan sa kwarto, kahit itago nyo yan, ang kalikasan ng tao ngayon ay merong mahinang kalikasan na ang tao ay napakadaling magkasala. O, sabihin mo sa katabi mo, wag mo akong hatulan ha. Wag mo akong hatulan ha. O, sige, bulong mo na lang mga kapatid. Wag mo akong hatulan ha. Sige, sabihin mo. Huwag mo akong hatulan ha. Sige, sabihin mo. Brad, wag mo akong hatulan ha. Sikuha man jay ko, jay pangana. Huwag mo akong hatulan. Lahat tayo ay merong kalikasang mahina. Wow, meron tayong weakness. Na simula nung nakapasok yung kasalanan sa tao. Ayan. Sabi ng Biblia, ayaw nating gawin. Sabi ng Biblia yon. Pero nagagawa pa rin ng tao. Tingnan ninyo, ang sabi ng Biblia, gusto nating gumawa ng mabuti. Pero sabi ng Biblia, pero hindi natin magawa-gawa. Bakit? Dahil yan, sabi ni Pablo, sa kasalanan nandito sa ating mga tao, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tulungan tayo ng Diyos. Kaya nung nagkasala ang tao, mga kapatid, hindi ginawa ng Diyos ang tao na hindi niya ginawa ng hospital ang tao, Brother Joseph. Hindi siya gumawa ng sementeryo. Hindi siya gumawa. Dahil ang kaisipan ng Diyos, ginawa niya yung taong mabubuhay ng masaya ang mga tao, walang kasalanan at walang masamang mangyayari. Yan, ganyan ang Panginoon. Mabuti lahat ang ginagawa ng Panginoon, mga kapatid. Tayo ay naglilingkod sa mabuting Panginoon. Ngunit nung pumasok yung kasalanan, pansinin niyo ito, mga kapatid, pumasok na rin yung sumpa. Ayan. Pumasok na yung sumpa sa tao. Kaya sabihin mo sa katabi mo, nasubukan mo bang magkasala? Sabi mo, huwag mo nang sagutin. Huwag mo nang sagutin. Alam ko na yung sagot dyan eh. Huwag mo nang sagutin ng oo at hindi. Alam na natin ang sagot dyan. Pag nasubukan mong magkasala, pumapasok na yung sumpa ng kasalanan. Ayan. Na kapag ikaw ay nagkasala, mga kapatid, tingnan nyo nangyari, dumating na yung problema sa tao. Okay? Actually, pag nabasa yung Bible sa Book of John, ay mag-asawa sa likod, nung may nakita yung mga alagad na merong sakit yung bata, sabi ng mga alagad sa Panginoon, Panginoon, sino bang may problema, yung bata o yung mga magulang niya makasalanan? Ayan, kaya mag-ingat tayong mga magulang, mga kapatid. Pag luluko-luko tayo, mga kapatid, kawawa yung mga anak natin. Kaya tayong naglilingkod sa Panginoon ay habang may pagkakataon, ayusin natin. Dahil, mga kapatid, nung pumasok yung kasalanan sa tao, ang sumpa ay pumasok na. Nandyan na ang problema. Kahit anong iwas mo, ang problema nandyan na. Ang karamdaman ay nandyan na. Yeah? Dahil sa kasalanan. Okay? Pumasok na rin, mga kapatid. Ayan. Ang hindi maiiwasang kahirapan ng buhay. O mga nanay na nanganak. Ayan. Sinong nanganak dito nakatawa, mga kapatid? Sinang Maria yata eh. Ikaw? Ilan silang magkakapatid? Ilan? 4. Meron ba dun sa 4 nung pinanganak mo? Dok! Siguro sampalin ka ng tukto. Baliw yata ito. Walang ganun, no?
Pero ang normal, pag nanganganak ka nito, ayaw ko na. Binabanggit yung pangalan ng asawa niya. Anong pangalan ng asawa ni Sister Maria? Anong pangalan? Ha? Wilfredo! Ayaw ko na! Yung mga lalaking humingiti kasi hindi naman nila naramdaman eh. Ang maganda lang sa babae, sabi ng Panginoong Hesus, nawawala na yung hirap pag lumabas na yung bata. Nawawala. Siyempre, wala na eh. Wala na yung masakit. Nung sinabi ng Panginoon yan kay Eva, nagkatotoo ba mga kapatid? Yan ang patunay na noon pa man, hindi pa nangyayari, totoo ang salita ng Diyos mga kapatid. Kaya ang mga hayop nakakainggit, di ba? Pag nanganak sila, wala, nagtatakbo na. Pati yung anak nila, tumatakbo na eh. Kasi wala sa kanila yung sumpa. Di ba? Kalding. May mga hayop mga kapatid, may klase ng hayop na pag pinanganak, makaya ng tumakbo kasi pwedeng maamoy yun ng mga leon pag doon sila sa wilderness. Ano bang hayop yun mga kapatid? Parang usa. Parang usa. Kapapanganak pa lang, ilang minuto lang makatakbo na ng mabilis. Para siyang usa. Parang usa. Kaya ang mga hayop, ayan, pag nanganak, sabi mo, buti pa yung hayop ko namatan. Pag nanganak ang hayop, mga kapatid, walang nararamdaman yan. Pag nanganak, okay na yan, kakain na yan. Samantalang ikaw, pagkatapos yung manganak, para kang pasyente. Di ba? Alagain. At masakit, mga kapatid. Lalo na pag CS yan, mga kapatid, nako. So, totoo na may sumpa pagpasok ng kasalanan. Amen. At hindi lang yan, ito yung lagi kong ginagamit pag may namamatay. Na hindi pa pumasok yung kamatayan sa mga tao at sa anumang buhay noon, sabi ng Panginoon, tiyak na mamamatay ka dahil sa kasalanan. Meron pa bang namamatay, mga kapatid? Meron? Tanungin mo yung katabi mo, wala na yatang namamatay, hindi yata totoo yung Bible, yan na gani ko. Yan na ganan, malablabsak na ito, yan na ganan. Faith? Ano? Jubilin ko na kung faith. Meron pa bang namamatay, mga kapatid? Meron. Dami. Yung isang namatay kahapon, nung isang araw, yung dating General Superintendent namin noon. Nung nadudun pa tayo sa dati, mga kapatid, si Pastor Navalio, ayan, matagal naging General Superintendent dyan. So, nangyayari kahit sa pastor. Dahil nga sa sumpa ng kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay tayo. Pero wag kang magmadali, ako na. Sabi mo, ang nagdardaras ako na. Sige ba? Sino nagdardaras dito? Lord, adansa agdardaras dito. Sino nagdardaras dito? Yung malulungkotin, mga kapatid, nako, mag-ingat kayo. Hallelujah. Iiwan ng Diyos dito yung mga masasayahin para makita ng mga tao na tunay nga ang masayang maglingkod sa Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, wala nang pwedeng tumigil dahil sinabi na ng Panginoon. Ang sinabi ng Hari, ang sinabi ng Diyos ay wala nang pwedeng makapigil. Kaya nang pumasok ang kasalanan hanggang ngayon, ang tao ay may paghihirap, ang tao ay may pagdurusa, ang tao ay may pagdaramdam, mayroong karamdaman. At ang nakakalungkot, mga kapatid, hindi lang sa panganganak ang kahirapan,
meron nang pumasok na kamatayan sa buhay ng tao. Ngunit salamat sa Diyos, mga kapatid, dahil nakita ng Panginoon ito na mangyayari sa mga tao. Hindi siya papayag na yung pagmamayari niya ay mananatili sa kamay ng iba, mga kapatid. Oh, hallelujah! Ayaw ng Diyos, mga kapatid, nadadaanan na lang niya, mga kapatid, at sasabihin niya, yan yung dati kong anak, yan yung dati kong pagmamayari, kaya ang ginawa ng Panginoon, kailangan kong tubusin ang aking mga anak. O papurihin ang Panginoon. Ginawa niya ang tao na maayos, mabuti, at magandang kalagayan. Pero salamat sa Diyos, napakabuti talaga ng Panginoon dahil nung nagkasala ang tao, hindi pinabayaan ng Panginoon. Kung hindi, ang Diyos ay gumawa pa rin ng paraan para hindi manatili ang sumpa sa atin. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Hallelujah. In the name of the Lord Jesus Christ, hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay. In the name of Jesus, hallelujah. Itaas mo yung kamay mo, hallelujah. Ano mang sumpa ng kaaway ay pinapalayas namin sa pangalan ng Panginoon at maghari ang kapangyarihan ng Diyos laban sa sumpa. In the name of the Lord Jesus, hallelujah. In the name of the Lord Jesus, sabihin mo, hallelujah, Lord, alisin mo ang sumpa sa buhay. Salamat sa Panginoon, palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya ngayon, hallelujah! Purihin ang Panginoon. Nung pumasok ang kasalanan, pumasok ang sumpa. Pero hindi pa rin tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Kapatid, makinig ka! Hindi ka pinabayaan! Hallelujah! Ang ating Panginoon, dagdagan natin yung palakpak sa Diyos. Hallelujah! Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Binayaran ng Panginoon ng halaga ang ating mga penalties na dapat nating kakaharapin. Sa lahat ng kasalanan mo, ikaw dapat ay karapat-dapat hatulan, parusahan, pahirapan. Mga kapatid, dahil ang kasalanan ay mayroong consequence. May resulta, may bunga, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na tumulong ang Panginoon hanggang ngayon at tumutulong sa mga tao. Na may pakilala sa tao, mga kapatid, na hindi natin kaya pag wala ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Ito yung dalangin ko sa bayan ng Santa Cruz, mga kapatid. Ito ang dalangin ko sa bayan ng Santa Cruz. Makita ng mga tao ang kahalagahan ng Diyos sa buhay nila. Yan ang dalangin ko dito sa Santa Cruz dahil pag nakita mo ang kahalagahan ng Diyos, mga kapatid, siyempre wala nang ibang pinakamahalaga sa iyo kung hindi ang Panginoon. Dahil wala nang ibang makakatulong sa buhay na ito kung hindi ang Panginoon, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Praise the Lord. Hallelujah. Na tayo dapat yung paparusahan, pahihirapan. Pero mga kapatid, salamat sa Diyos, merong nangyaring pagtutubos, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Hallelujah, maunawaan nawa natin simula sa araw na ito, sa buhay natin sa mundong ito, ang kahalagahan at kaunawaan ng pagtutubos na ginawa ng Panginoon.
Dahil alam ng Panginoon na kung hindi niya tayo tutubusin, iba na ang magmamay-ari sa atin, mga kapatid. Pag hindi ka natubos ng Panginoon, iba na ang nagmamay-ari sa buhay mo. Pero salamat sa Diyos, hindi siya pumayag. At pangalawa, mga kapatid, hindi rin tayo papayag na mapunta tayo sa iba, mga kapatid. So we say, thank you, Jesus. Hallelujah! Kaya, kaysa mapunta sa iba, yung mga gawa ng Panginoon, ng mga tao, pinili ng Panginoon na gumawa ng paraan, mga kapatid. Para sa atin, sinakripisyo niya ang kanyang katawan, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sa Galatians chapter 3, hallelujah, sinabi dito sa verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone that continues not in all things which are written in the book of the law to do them. Ang sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ang mga taong makasalanan na hindi magpapatuloy sa kautusan ay sinusumpa, mga kapatid. At meron akong nakakalungkot na balita dahil walang tao na makasunod sa lahat ng kautusan sa batas. Wala kahit isa. Amen. Kaya itutuloy natin ang pagkakabasa. But that no man is justified by the law in the sight of God. Na kaya kahit na, mga kapatid, sundin natin ang kautusan noon sa lumang tipan. Hallelujah, wala pa ring bisa ito. Dahil hindi natin kayang kompletuhin ng buo na masunod ito dahil, sabi ng Biblia, if you are guilty of one, you are guilty of all. Halimbawa, yung kautusan ay 10, nasunod mo yung 9, hindi mo nasunod yung isa, you are still guilty of all. Ay nakita ng Diyos yan, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon. Sabi, it is evident, for the just shall live by faith. And then in verse 13, mga kapatid, makinig kayong lahat. Merong Kristo. Sabi natin lahat, merong Kristo. Christ has redeemed us from the curse of the law. Merong Kristo, mga kapatid, na tinubos tayo sa sumpa ng kautusan, being made a curse for us. For it is written, curse is everyone that hangs on the tree. Nung pinako ang Panginoon Hesus Kristo sa cross, ilan ang pinako sa cross? Rubik, ilan sila? Nung pinako sa cross, ilan? Ilan? 3. Tingnan ninyo. Sabi ng Biblia, binibitin sa cross ang mga sinumpa, ang dapat at karapat-dapat parusahan. Kaya nung crucifixion ng Panginoon, 3 silang kinrucify. Sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay merong mga kasama siyang makasalanan. May mga taong kasama siyang makasalanan dahil ang dapat daw ibitin sa cross ay ang mga taong sinumpa, mga kapatid. Ngunit salamat sa Panginoon, kahit walang kasalanan ng Panginoon Hesus Kristo, ay binigay niya ang kanyang sarili, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kung hindi dahil sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sige, yung malakas na palakpak sa Diyos. Dahil tayo sana ang ipabago sa krus, pero mas pinili ng Panginoon na siya na lang. Hallelujah!
siyang sambahin, mga kapatid. Praise God! Alam niyo kung bakit? Unawain natin ang kahalagahan ng pagtutubos. I said, let us understand the value of redemption. Dahil, tingnan ninyo, nung pumasok yung kasalanan sa buhay mo, ang karamdaman ay papasok din. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus, sabi ng Biblia, dahil sa kanyang mga latay, tayo ipinagaling. Hallelujah! Pumasok ang kasalanan sa buhay natin. Ang problema ay pumasok, mga kapatid. Pero ang sabi ng Biblia, dahil sa ginawa ng Panginoon, hallelujah, ang Panginoon ay gumawa ng daan at kasabukan. Hallelujah! Pumasok ang kaguluhan. Hallelujah! Nung pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao, pero dahil sa ginawang pagtutubos ng Panginoon, kaya pa rin magkaroon ng kapayapaan ng tao mula sa Diyos. Handa na ba kayo? Nung ang tao ay nagkasala, pumasok sa tao ang kamatayan, pero nung binigay ng Panginoon ang sarili niya sa pagtutubos, ang taong mamamatay ay meron ng pag-asa para mabuhay sa buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin, hallelujah, ang pangalan ng Diyos. Ganyan kahalaga ang pagtutubos. Hallelujah! Ganyan kahalaga ang pagtutubos. Dahil nung ikaw ay nagkasala, nahulog ka sa promotor ng kasalanan, para kang nandoon sa isang sanglaan na kung hindi ka tutubusin, hallelujah, iba na ang magmamayari sa buhay mo. Pero salamat, hallelujah, sa kabutihan ng Panginoon. Ayaw niya, kapatid. Alas, isipin mo maigi ito. Sa lahat ng nagawa kong kasalanan, ang Diyos ay gumawa pa rin ng pagtutubos para ikaw ay may balik sa kanyang mga kamay. I feel the Holy Ghost. Hallelujah! Kaya ngayon, may mga tao na bumalik na sa kamay ng Panginoon. Hallelujah! May mga taong bumalik. Hallelujah! Saka, hallelujah, pagmamayari ng Panginoon Yesu Kristo. Praise be the name of the Lord. Woo! Kaya ngayon mo sabihin sa akin na hindi ka mahalaga. Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang kwenta, kapatid. Tumising ka sa katotohanan. Kung wala kang halaga, bakit ka patutupusin ng Panginoon? Hallelujah! Sa lahat ng iyong nagawang pagkakasala. Hallelujah! Pupurihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Itaas natin ating mga kamay. Naririto ang tagapagtubos. Hallelujah! Meron siyang gustong tubusin. Hallelujah! Meron siyang gustong tubusin. Hallelujah! Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah! In the name of Jesus. Tatapusin na natin ang mensahe. Hallelujah! O, nakatay si Brother Merilio. Tatapusin na natin ang mensahe. Makinig kayo, tatapusin na natin ang mensahe. Nandito ang Panginoon. Sabi ko, tinubos tayo ng Panginoon. Pero kailangan mong tumugon sa kanyang pagtutubos.
Kailangan sabihin mo, Lord, sige, tubusin mo ako, Panginoon. Ikaw lamang ang dapat maghari sa aking buhay, Lord. Sige, tubusin mo ako. Gusto ko nang bumalik sa iyo, Panginoon. Sa iyo talaga ako dakilang Diyos, Lord. Tubusin mo ako, Panginoon. Gusto kong maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord! Hallelujah! Kumayang lahat, mga kapatid. I feel the Holy Ghost. Hallelujah! Hallelujah! O Katrina, nasa likod! The Holy Ghost! Holy God! Hallelujah! Sige, hindi mo na kailangan lumapit. Ang Holy Ghost ay pupunta sa iyo para may paramdam na ikaw ay tinutubos. Anak, hallelujah! May tumubos sa iyo! May tumubos sa iyo! Bumalik ka na, anak! Bumalik ka na, anak! Hallelujah! Bumalik ka na kay Lord! Bumalik ka na sa Diyos! Bumalik ka na sa Diyos! Bumalik ka na sa Diyos! Sige, okay lang naman dyan yung iba sa mga upuan ni si ang Panginoon ay nariyan. Sige, okay lang naman dyan yung iba. Hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoon ay naririto. Ang Panginoon ay naririto. Ang Diyos ay para sa iyo. Ang Diyos ay para sa iyo. May tinutubos ang Panginoon. Bumalik ka na, anak. Bumalik ka na, anak. Wala kang ibang pupuntahan. Wala kang ibang pag-asa. Sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Darating ang karamdaman, darating ang problema, darating ang kamatayan, pero salamat sa Panginoon. Hallelujah! Kung ikaw ay tinubos ng Panginoon, darating din ang kagalingan, darating din ang solusyon, darating din ang buhay na walang hanggan kapag ikaw ay tinubos ng Panginoon. Buksan mo yung labi mo. Buksan natin yung labi natin. Pupurihin natin ang dakilang nakapagtubos. Hallelujah! Sasambahin natin ang dakilang Panginoon na inaalis tayo sa sumpa. Kung nararamdaman mo ba, umalis na yung sumpa. Naramdaman mo ba, wala na yung sumpa. Nararamdaman mo ba, hallelujah, ang dugo ng Panginoon. Praise God! Holy Ghost power! Holy Ghost power! We release you. Sige, inang Diyos, bago ka pa lang, pero sige, tanggapin mo ang pagtutubos ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Nararamdaman niyo ba? Meron pa ditong nagpapatotoo na totoo na ang Diyos ay nagtatanggal ng sumpa. Hallelujah! Meron mga nakakaramdam dito na totoo na inaalis ng Panginoon ang sumpa. Purihin ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Glory to God! Glory to God! Lord, naiintindihan ko na ngayon ang kapangyarihan ng pagtatubos mo, Panginoon. I love you, Jesus. I will serve the Lord. Praise God. Praise the Lord. Hindi mo napapansin, iba na yung buhay mo, iba na yung ginagawa mo,
Lagi ka na sa church. Bakit? Hallelujah! Bumalik ka na sa nagmamayari sa iyong buhay. Sister Priscilla, hallelujah! Hindi mo ba napapansin? Bakit ka bumalik kahit na wala ka na ng matagal dahil binabalik ka ng Panginoon sa kanyang mga kamay. God bless you. God bless you through the power of the cross. God bless you. God bless you by the power of Jesus. God bless you, kapatid. God bless you, Latrina. God bless you. God bless you. God bless you. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo dinala dito para sumpain. Kung hindi alisin ang sumpa. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Glory to God. Hindi biro-biro ang ating paglilingkod. May namatay para sa atin. May nagtubos para sa atin. Magmahal tayo sa Panginoon. Ipagpatuloy natin ang pag-ibig sa Diyos at paglilingkod. May nagbigay ng buhay para sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. All I want to do right now is give God the glory. Give God the praise. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. We worship you, Jesus. We give you all the glory, Jesus Christ, our Father. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah! Jesus. Jesus. Bless your name. We will worship. Hallelujah. Hallelujah.